gusto ko lang situate ang sarili ko. No? On the part of DBM, what is its involvement? Correct. Now, from the very start, as already intimated and discussed by Congressman Sid, ang may poder talaga o kapangyarihan na gumawa ng budget base sa Philippine Development Plan at sa Medium-Term Development Plan at base rin sa kung magkano ang pwede talagang gamitin pera para matugunan ang mga pangangailangan ng bansa. Yun yung dadaan sa DBCC yun. Kasi, una bes, ang Department of Finance magsasaad kung magkano lang ang available at magkano uutangin. Dahil kasi, whether we like it or not, meron yung tinatawag na automatic appropriation na gusto man natin o hindi, kailangan, sovereign, obligation. At saka, yung tinatawag na General Administrative Support Services, kasi tatlong aspeto sa budget preparation yan. Yung MOE, or Maintenance and Operating Expense and Other Expenses, at saka yung capital outlay. No? So, yun. Ang kabuuan nun, yun yung tinatawag na National Expenditure Program, which the President i-recommend niya sa Kongreso. Kaya nga dadalhin yun sa House of Representatives. Kasi sila yung talagang may power naman na mag-appropriate base dun sa pangangailangan ng bansa at base sa rekomendasyon ng Presidente. Meron din silang kailangan gawin at sinabi na nga ni Kong Sid. Ang nakita ko lang din na para sa akin, napakahalaga, ay pagka nagkaroon ng problema o tanong o katanungan dun sa paglalakbay ng budget proposal, no, na nakapaloob sa bill, no, yung General Appropriations Bill, yun kailangan malaman ng taong bayan yun. No? Kasi pera ng taong bayan yung ginagamit ng gobyerno. At base na rin sa mga nakasaad na, nabasa na natin at nasabi na nga ni Kong Sid, hindi po pwedeng magkaroon ng enrolled bill, no? Na kung ang pagbabasihan ay salat sa kung ano yung dapat talaga na ilagay sa enrolled bill. Ano yun? May mga blanco doon sa Bicameral Conference Committee report at hindi maipaliwanag kung paano nakarating o nangyari na nagkaroon na ng mga figures o filling of the blanks doon sa enrolled bill. Merong gumawa nun kung sino man hindi natin alam. Merong nag-utos nun kung sino man yun hindi natin alam. Kasi it takes two to tango. Di ko naman kung ako, technical staff, di ko pipilapan yun. Kung walang nagsasabi sa akin na mas mataas sa akin, yan lang ilagay mo, yan lang ilagay mo. Wala akong sinasabing kung ano man sa mga members ng Bicameral Conference Committee. But I think it behooves on them, no, to explain their side. Kasi sila yung nag-approve. Sila yung pumirma ng conference Bicam report na siyang naging basihan ng enrolled bill, which was duly certified as correct by the Secretary General of the House and the Secretary of the Senate and signed by the Speaker of the House and the Senate President. Kaya ngayon, pagka nangyari na yun at that is the proof na niratify na yung output ng Bicameral Conference Committee. Kaya nga nagkaroon na nung enrolled bill. But still and all, the question persists na kung ganun pala at may mga blanco,
ano nangyari at nagkaroon ng kumpleto na enrolled bill. So yung gap na yun, kailangan ipaliwanag sa taong bayan para maunawaan nila kung ano man ang nangyari noon, na kung sasabihin nila, nakaligtaan nila, kung ganot ilang pages yung nakaligtaan nila, sobra naman yata yun. Tapos ang mga senador at mga miyembro ng House of Representatives na nandoon ay siguro naman binasa nila yon. At kung binasa talaga nila yon, makikita nila na meron talaga mga blank space. So, sana at that point in time, ginawa na nila ng paraan na hindi aabot sa ganitong sitwasyon na ang daming katanungan ng taong bayan patungkol sa 2025 national budget natin na aprobado na ng Presidente, subalit merong mga pag-aalingalangan, merong mga kuro-kuro, merong mga iniisip ang ating mga kababayan na meron yatang kamalian na nangyari dito.